Tigilan na ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatunturang Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Nag-brown out ulit kanina. Kaya late tayo. Nagdahilan pa yung brown out. Edmond Serra sa palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MIB4. Noon ay nasa radyo, ngayon ay nasa internet na. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Araw po ngayon ng Huwebes. Anong pizza ba natin ngayon, Engineer? 19. 18. July 18 po ngayon mga kababayan. Siyempre sa taong 2024. Sa Oriental Mindoro, kahapon pa ho. Kahapon pa bumubuhos ang malakas na ulan dito ho sa ating lalawigan. Opo. Ang dami hong mga balita. Preparasyon sa gagawing State of the Nation Address ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito ho sa bansang Pilipinas. Marami hong mga elected official, mayor, board member ang imbitado ho sa isasagawang sunahunang Pangulo. Opo. At ang tabayaran po ninyo yan, marami hong mga babanggitin ng Pangulo sa kanya pong ikatatlong State of the Nation Address. Opo. Samantala, dito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ay kung pinanood ho ninyo, yun pong SOPA naman. State of the Town Address. State of the Provincial Address. SOPA. Ayan. Ni Governor Bons Dolor. Opo. Marami hong mga accomplishment. Yan naman ho'y ginagawa taon-taon ng lahat. Kumari lahat na elected official. Pero karamihan ho dyan, ang nagsasagawa ho ng ulat sa mamamayan ay yung mayor, vice governor, vice mayor, gobernador, para ho ipaalam. Yung iba naman, actually, hindi naman ho inuobliga yan. Hindi naman inuobliga sa saligang batas na mag-ulat kayo taon-taon. Pero dahil ho sa benepisyo ng mamamayan sa pagdating sa information dissemination, kinaugalian na ng mga elected official na mag-ulat sa mamamayan. Ano na ang kanyang nagawa sa loob ng isang taon? Ano na ang kanyang gagawin sa susunod pang mga taon? Napaka-importante po yan, napakahalaga. Kanya lang, minsan, mapapansin nyo, pag mayroong mga elected official, kasi yan pong ulat na yan na tinatawag, para ipaalam nyo sa mamamayan. Oo. Kanya lang yung iba, nag-uulat doon sa mga kasamahan din nila sa sanggunian. May nag-uulat sa sanggunian. Alam naman ho nung mga dapat bago naman. Dahil uso na ngayon ng social media, na ulat na lang. Okay, maganda naman ho yun. Kaharap ho ninyo ang inyong cellphone, kaharap ho ninyo ang inyong Facebook,
Okay. Well, okay naman ho yan. Iba't ibang pamamaraan po ang pag-uulat sa mamamayan. Opo, iba't iba. At saka, kung nagtitipid ka, medyo magastos ho mga kababayan. Opo. At tuloy-tuloy ho tayo, 35 minutos, makalipas ang alas 8 po ng umaga. Live po tayo sa palatuntunang inyong pinakikinggan. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Nais ko lang hong talakayin at komentaryuhan. Ito hong napanood natin na raid sa isang establishmento sa bayan po ng Puerto Galera. At ito ho ay ginampanan ng National Bureau of Investigation, kung hindi ako nagkakamali, Regional Office. At ang nanguna ho rito, yung ating Regional Director ho ng NBI. Kung titingnan ho natin, ayon ho dun sa video, ayon ho dun sa balita, mukhang bukyaho rito mga kababayan. Bukyaho rito mga kababayan ang pamunuan ng National Bureau of Investigation. Dahil wala ho silang nakuha na masasabing pagpapatunay ayon doon sa dahilan kung bakit inisyuhan ng search warrant ni Piskal, tama ba ako? O Judge Caranzo, mga kababayan kong Pilipino. Opo. Makikita nyo, pinagpipilitan ng NBI na yung establishmento ay mayroon hong tinatawag na Pogo activities. Yung Pogo ho, mga kababayan, doon ho sa mga nakakaalam, yun pong makontrobersyal na illegal na pasugalan at kung ano-ano pang kakaiban na hindi katanggap-tanggap na mamamayan na nangyayari sa tinatawag na Pogo Hubs. Ito ho yung tinutukoy naman ho dito ho sa Puerto Galera. Opo. At may mga nakuha raw, ayon sa balita, na mga paraphernalia na ginagamit sa tinatawag na Pogo games. Yung mga electronic na materials, hindi tayo pamilyar dito dahil hindi naman ho tayo nagsusugal. Pero ayon ho sa kanila, is bahagi po ng sugalan. Diyan ho sa isang establishmento, diyan po sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera. Ito pong lugar na ito, bago po natin bigyan ng pansin at diinan, ikinukwento lang ho natin sa mga nanonood sa atin. Is lehitimong hotel, komersyal. Komersyal ho itong lugar na to. At pag sinabing commercial and business establishment, lalo't mga hotel, wala ka hong pipiliin kung anong uri ho ng lahi ang maaaring mag-check-in, mag-overnight, dyan ho sa mga hotel na tinatawag. Opo. Ngayon, ang tinutukoy ho rito, ayon sa panraid po ng NBI, is may illegal na sugalan at sinasabi di umano na ang mga nagsusugal dito ho ay mga Chinoy. Oo. Ngayon, wala namang nahuling, ang tawag nga doon is nagbibito, nagbibit. Ibig sabihin, sa mga nagmamadyong, sa mga nagsusugal, ibig sabihin, walang nahuling naglalaro, walang nahuling nagsusugal. At tanging isang tao lamang ang nahuli doon sa site, doon sa lugar na sinasabing may pasugalan, kundi yung may-ari ho ng establishmento. At yun pong may-ari ng establishmento
hindi ho, sabihin ng at Chinese national, pero ang kanyang passport daw, ayon sa ating source, is American passport. Sa ugali, sa ugali ng mga Amerikano, ay hindi nila tinatangkilik ang mga pugo-pugo dahil nga sa kanilang personal na pagkatao. Anong pwede natin ditong gawing terminology? Sa kanilang pagkatao, sa kanilang kumbagay prinsipyo, ayaw nilang tangkilikin ang anumang uri. Actually, ayaw nga nilang gumamit ng kahit anong uri ng produkto ng China. Opo. Yung kanilang mentality, yung culture, ayan. Ang culture ho ng mga puti, ewan ko lang kung tama yung word ko na kung maaari, wag silang gumamit o tangkilikin nila ang kultura ng Chinese. Oo, kaya kung sasabihin, kung kultura ho ang pag-usapan, hindi sila papatol doon ho sa mga, ewan ko lang, kasi tao din po yan mga kababayan, pero sa pagkakaalam ko ho, ewan ko lang, baka husala naman ako, o baka mayroon, o pwede nating sabihin, sa 10 mga puti, baka isa o dalawa lang ang yayakapin ang ganitong uri ho ng sugal. Opo mga kababayan, ayaw nating husgahan. Pero yan ho ang katotohanan. Ngayon, balik ho tayo doon, sa madaling salita, mukhang nabudol. Nabudol po ang NBI, yung kanilang informante, dito ho sa raid na isinagawa. Aminado naman sila dyan. Oo. Mukhang yun pong intel nila na magsasabi at magiging positibo at naayon doon sa inilabas ng korte na dahilan kung bakit ho i-raid, dahilan kung bakit isi-search at naglalaman ho ito ng illegal gambling sa lugar, nagkamali ho, wari ang intel o sabihin ng ang buong sektor ng NBI dito ho sa Puerto Galera. Ngayon, pabayaan na natin kasi magsasampa raw ng kaso at ang kaso raw di umanong isasampa ng National Bureau of Investigation is 1602. Ang 1602 ho mga kababayan ay isang batas na ang nilalaman ay illegal gambling activities dyan ho sa lugar. Sa tingin ko ho, hindi ho ako abogado, sa mga nababasa natin, ang lakas ho ng ulan baka ang kasunod ho nito maya-maya brownout. Anyway, habang mayroon ho tayong kuryente, mayroon ho tayong internet, tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating pinag-uusapan. Ang sinasabi hong illegal gambling, medyo kanho yan. Malaki-laking pagkakamali sa batas ng Republika ho ng Pilipinas. Lalo't lalo ho na mainitan ngayon, ang usapin na may kaugnayan ho sa pugo. Dahil ang dahilan ho kung bakit na-raid yung Puerto Galera dahil sinasabing may mga pugos activities. Oo, iwanan na natin yan. Nandyan na yan. Kung ano man ho ang gagawin dyan ho ng NBI. Ang pinupuntos ho natin dito mga kababayan kong Pilipino, sana naman, ito'y hindi lang siguro sa akin. Sa ibang sektor, sa ibang mamamayan, maaaring pwede nilang isipin o maaari nilang pwedeng gawin o sabihin na ang NBI, isa sa mga operatives
na ang taas-taas ng reputasyon mga kababayan kong Pilipino. Pero sa ganitong uri ho ng operation, mapupulaan ho kayo ng mamamayan. Sapagkat ang negative impact ho nito sa isang tourism area, sa isang bayan, sa isang probinsya na walang ibang pinagkakakitaan kundi mga turismo. O naalala ko tuloy, last week, yung ating regional director ng Department of Tourism sa isang press conference. Napakaganda ho ng eksplanasyon ng naturang regional director ng DOTR. DOT, Department of Tourism. Doon po sa approach, doon ho sa pangangalaga ng kanilang departamento pagdating ho sa tourism industry. At naniniwala ho ang naturang regional director ho ng Department of Tourism na malaki ho ang ginagampanang papel pagdating ho sa ekonomiya ng mga turismo. Ngayon, sa nangyari ho sa Puerto Galera, ano ho ang sabi ni Mayor Rocky Ilagan? Hindi bali doon sa naganap na operasyon ay naging positibo kaugnay doon sa sinasabi nilang illegal gambling doon sa hotel. Hindi ko kinakanlong. At na ako mismo ay wala akong alam pagdating ho sa mga sugal-sugal. Kanya lang negative yung operation. At yung sinasabi niya, yung sistema ng operasyon ng NBI ay hindi angkop doon ho sa search. Ay lahat kung kung pinag-aralan nyo to, hindi namin ho kayo pinakikialaman. Kanya lang, hindi namin pwede pakialaman kung anong uri ng operasyon mayroon kayo at respetado namin yan. Ako, respetado ho kayo. Pero doon sa ginawa nyo, hindi nyo sinaalang-alang na, di ba? Negatibo. Ayon doon sa search, tawag ba doon? Sa laman ng search warrant. Di ba? Ay commercial establishment, naturalmente. Kung yan ay pribadong establishmento, o kung nag-negative man yan, okay lang sa akin. Pero, commercial, ang daming mga turista na naka-check-in. More or less is 50 rooms ang nandiyan. Binulabog nyo sa butatang operasyon. Yun ho ang pinupuntos natin dito Walang matibay na ebidensya na nagsasabi na mayroong pogo activities. Hindi ko ito pinagtatanggol ho, mga kababayan. Ang sa akin lang, katulad niyan, ano ho ang sabi nung may-ari? Binibinta ko na itong establishmento ko. Siyempre, natruma ho yung may-ari. Sa isang operasyon na hindi naman totoo. Marahil, marahil. Ang sinasabi ho natin dito, sabi nga, ni Gasagabil, hindi nagsusunungaling ang ebidensya. Yung ebidensya na magsasabing may pogo operation ho, mga kababayan, maliban lang doon sa may mga nakuha silang, ito pa, yung mga laptop na sinasabing baka may laman na kung anumang mga illegal operation na hawak ng NBI ay binitawan. Hindi maaaring maging ebidensya ito for exhibit dahil hindi naman ho nakalagay sa search warrant. O sa maling salita, yung operation nagresulta ng pagsasabi na illegal. Sa legal na aspect. Hindi ako abogado pero sa tingin ko ho, illegal gambling. Ewan ko po sa mga abogado kung paano po nila ito patutulayan sa korte na may illegal activities
na ang ebidensyang iyaharap mo sa korte ay yung mga gamit lang na sinasabing gamit sa pagmamadyong, gamit sa pagsusugal na walang permiso, na wala ka namang nahuling magsusugal. Kumbaga sa akin ho, ako mismo, parang mahina po ang ebidensya para mapatunayan. Ang ipinupuntos ho natin dito, yung isang operasyon na hindi ho magtutugma doon sa sinasabing may illegal na pasugalan ay nagresulta ho ng katakot-takot at pagkawala ng mga turista at nagkansela na ho ng booking sa Puerto Galera, mga kababayan kong Pilipino. Nang dahil ho dyan, ang sinasabi ho natin dito, kailangan medyo igtingan, ayusin ang impormanti ho sa isang operasyon ho ng, hindi lang ho siguro ng NBI dahil mayroon ho tayo mga operatives na pag malakas sa iyo nagsumbong, i-raid ka na, tataniman ka pa. Lalo't kung ang nagsusulsul sa inyo ay isa niyong mga chiching. At sinasabi natin dito, hindi natin kino-question siyempre. Ang yung ginawa ho ng tingnan mo sa talaan ho ng Puerto Galera Tourism Office. Nagkansela ho yung mga kuan at napanood sa mga national television. Nagkansela ho ng mga booking, libo-libo ho mga turista ho ang umaayaw na ngayong pumunta ho. Hindi lang ho sa Puerto Galera. Buong Oriental Mindoro. Natruma sila, natakot sila, at ang akala nga nila ay totoo may mga illegal activities. Yung extension ng problema ho dyan sa Pampanga ay nandito ho sa Oriental Mindoro, mga kababayan kong Pilipino. Yung Rio po, maniwala ho kayo. Maniwala ho kayo. Ngayon, ang sinasabi ho natin dito, mga kababayan ko po, ewan ko lang, pero ako naman ho ay paminsan-minsan ay nag-check-in din, nagiging local tourist din ho ako kasi ang pamantayan po ng Department of Tourism na ikaw ay ikinukonsidera na turista kapag ikaw ho ay pumunta sa isang resort at ikaw ho ay nag-overnight. Ang tawag ho diyan is turista ka na. Nag-overnight at nagbayad. Kahit ba niya libre, kunyari, may nag-sponsor kay Parin Joe, pinatulog sa isang hotel. Siya ho ay tinuturing na turista, local tourist. Kahit walang kasama. Basta't ikay, matulog ka man sa hindi, basta't ikay nag-overnight, pera mo man o hindi ang ibinayad, itinuturing ka ng turista. Ngayon, sa isang resort, lalo ngayon, ang sinasabi ay uso na ngayon yung tinatawag na agritourism. May agricultural at mayroong hotel, kasi ang binabanggit ko ho dito, karamihan sa mga hotel, magkakaroon ka ng tinatawag na recreation facilities. Nag-lecture na tayo dito, Manager Joey. Recreation. Ano po yung recreation, mga kababayan? Recreation amenities. Naturalmente, pupunta ka ba sa isang hotel? Bukod sa dala-dala mong partner, at ito na may very common, ay magdadala ka doon ng Biblia para ho magdasal. Siyempre ikaw ho may pera, magre-relax, lalo't kasama mo ang pamilya mo, karamihan ho dyan may dala-dalang, bukod sa timbulan. May dala-dala hong baraha, may dala-dala kung ano ho yung mga pwedeng paglibangan ho. Nagmi-music sila ho sa loob ng hotel, doon sa compound. Ito po may mga ari ng hotel, gumagawa sila ng kapamaraanan kung paano makakaakit sa isang turista na malilibang habang sila ho ay nasa resort. Kaya ho yung mga na yan, mga sugal-sugal kung mayroon man. Anyway, hindi natin alam kung talagang kailangan na ikuha ng permit yan. Pero ang pinupuntos ho natin dito, sa isang resort na mayroong mga recreation katulad ng mga pero may puntos ho ang NBI dito, dapat kinukuha ng permit. Anyway,
Ngayon, balita natin, itong regional director daw, di umano ng NBI, ay mayroon din ganitong negosyo. May negosyo rin ho ito sa Mountain Province na resort. Ay, ang tanong doon sa kanyang resort ba ay pag may nakitang nagsusugal, 3-4 na mga nakachikin nagsusugal, ay uhulihin na ho ito ng otoridad. Anyway, ito ho ay pagpuna na sana hindi ho bumaba ang moral ng mamamayan sa pamunuan ho ng NBI sa mga itong uri ho ng operation. At ang sinasabi ho natin dito, maging strong, maging maayos, mahusay ang isang intel operation, ang pagtanggap ng ito uri ho ng sumbong ng mamamayan para ho hindi maisaalang-alang at makompromiso yung pong mga ilang uri ho ng maaaring makapag-iskandalo, makapagbigay ho ng takot at ang kaban ng bayan na kumikita lamang sa pamamagitan ho ng turismo ho ay mamawalan po ng saysay mga kababayan kong Pilipino. Ito lang ho ang pinupuntos natin dito. Opo. So malaking impact ho ito dahil libo-libo hong mga nakabuking na sa babagong nabawi. Babagong nabawi ang mga tourism site sa bansang Pilipinas dahil nga ho sa nagdaang pandemic. Tapos may mga ganitong uri ho. Maganda ho yung pagsugpo ng gobyerno sa anumang uri ho ng illegal gambling. Malakihan ho kasi kapag nakapag-operate ho kayo ng illegal na pugo, malaking accomplishment ho ito. Pero kung pag-uusapan ho ang illegal gambling ho mga kababayan, na kasi iba ho ang iba ang kumbaga ho sa isang bagay, ang quality ho ng serbisyo ng NBI ho ay napakagaling, napakahusay. Opo mga kababayan, yung quality ho. Kumpara ho sa ibang departamento ho ng gobyerno. Opo. Pumapatol ho sila doon sa mga hausaw-hausaw na. Kaya nasusunog ho kayo. Oo. Ngayon, illegal gambling ang pinag-uusapan. Ang dami na naman hong illegal gambling dito sa Oriental Mindoro. Opo. Nandyan ho yung wedding. Nandyan ho yung mga peryahan sa bawat kanto't mga piyestahan na malaki ho ang intelihensya. Malaki ho ang intelihensya dyan ng Philippine National Police, ng CIDG at ilan pa hong operative dito ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Samantala, meron na po tayong 58 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayan sa saglit ang paratuntunan ni kasamang Joey Atuel dito lamang sa MI4 sa maulan na umaga sa mga kababayan natin sa Oriental Mindoro. Good news sa bayan ng Bungabong, mahigit sa 26 na hektaryang lupa ang pinagkaloob sa iba't ibang sektor ng pamahalaan sa bayan ng Bungabong na pinasinayaan at inauguration and groundbreaking of the government center sa Sitio Panlanao, Barangay Sagara, Bungabong para sa donasyong lupa mula sa pamahalaan ng Bungabong. Sa pamuno ni Mayor Elgin Malaluan, nagamit ang lupa na ito pang rehiyon at training center para sa Department of Interior and Local Government Office, especially Action Force o SAP, Philippine National Police, PNP Intelligence Group at Sangguniang Kabataan. Dinaluan ito ng ating DILG Secretary Benjamin Abalos, DILG Mimaropa Regional Director Carla Caisar, Raimundo PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Rogen Il Quisada at ng mga alkalde ng Calapan, Pola, Socorro, Pinamalayan, Mansalay, Bansod at Bulalakaw, kasama rin ang 36 na barangay captains, Department of Heads and Employees sa bayan ng Bungabong. Ang proyekto na ito ay sumisimbolo ng produktibong hangarin para sa patuloy na pag-asinso sa bayan ng Bungabong, Oriental Mindoro. Yan ho ang balita mula sa tanggapan ni Congressman Segunda Distrito Alfonso Boy Umali Jr. Sa balita pa rin lokal, 40,000 piso naman worth of
umali. O pangkabuhayan ang ipinagkaloob. O sabi ho mga kababayan sa balita, umali pangkabuhayan ang ipinagkaloob sa barangay poblasyon Bulalakaw. Bulalakaw na naman. Ang dami ho mga project dyan. Speaking of Bulalakaw, magandang umaga kay Lomel Kabagay ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ayon sa balita mga kababayan, umabot sa 500 katao ang nakisaya, nakisali at nakisayaw ng, ito yung tinatanong natin, yung bingo. Oo, ano ba to? I-ready ng NBI? Ay, nako! Ang nakisaya, nakisali at nakisayaw, nakisigaw ng bingo sa atin. Bali, bingo caravan, umabot na naman sa mahigit sa 100 wearers ang maswerteng nanalo ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa sitio Tabok, Barangay Poblasyon, Bulalakaw. Kasama ang aking buong pamilya. Ubos ang aming pasasalamat sa buong sangguniang barangay sa pamuno ni Kapitan Alita Candelario. Ito ho yung mga pabingo activities na may kasamang pangkabuhayan showcase at marami pang iba. Ito yung ito yung kasamang Joey, ito yung magandang na idudulot kapag political season. May microphone ba dyan si kasama? Oo. Tingnan nga natin. At maraming kasamang Joey. Maraming mga pangkabuhayan, maraming tingin ka nga sa camera. Mukhang busy ka dyan. Papunta doon ng kaunti. Ayan. Tingnan natin. Buksan mo nga ang yung microphone. Ayun. Hindi ka masyadong... Ayan. Magandang lalaki ka pa rin sa... Magandang umaga rin. Magandang umaga, ito yung mga positibong nangyayari pag political season. Lumalabas yung mga aktibidades para sa sambayan ng mamamayan. Sa Victoria meron din ganyan parang raffle naman yata para sa mamamayan. Sa Victoria? Through the initiative of RVI, Richard Valencia Insyong. Dahil si Richard Insyong ay nagbabalak kumandidatong mayor ng Victoria. Halos buwan-buwan meron siyang mga parapol. Ito isang political tawag doon. Sorry my word, pero ito ang katotohanan. Political gimmick. Maaari. Political gimmick. Kasi kapag ikaw ay hindi elected official at ikaw ay masasabing gustong mamulitika o yung mga kilos mo ay kilos ng isang politiko, ang tawag ko doon is political gimmick para political exposure. Nagsimula kasi yun, nag-birthday siya. Nang katwiran niya, imbis na magpainom, maghanda ng marami, nagparapol na lang siya sa mga taga-Victoria. Birthday niya yun. Doon nagsimula yun. Ngayon, nung natapos yung birthday raffle niya, maraming nag-suggest na baka naman pwedeng regular na natin gawin ito. Kaya, yun, nagkaroon sila ng initiative na gawin na itong monthly yata. Political activities na may daladalang pangkabuhayan. Maganda ito. Hindi yung, kunyari, political activities. Namimigay ng yero. Yero? Ng semento. Hindi, okay lang yun. Okay lang din yun. Okay lang yun. Wag lang yung magangako ka na kesyo, magtatayo ako ng airport dyan sa Villaflor. Kesyo ipaprivatize ko ang Orbeco. Tatayo ako ng tulay pero wala namang ilog. Wala namang ilog. Yung mga imposible yung mga pa-medical mission. At tapos, bibirahin mo, babalatan mo yung kapwa mo kandidato na maaaring katunggali mo. Sisisihin mo sa isang bagay na sa bagay, may mga puntos naman pero ang tanong doon, ikaw ba nung nandyan ka sa DOA, nandyan ka sa
sa isang departamento, ano ang nagawa mo? Di ba? Balita ko, Juan, yung isang abogadong kandidato kapag babanatan daw, di umano, hindi naman sa akin ang galing. Ang sabi ko nga doon, ang sabi nga raw babala doon sa mga media man na ako'y babanatan at ako'y abogado. Pag nakakitaan ko kayo ng kanais-nais na personal, baka ihabla. Gano'n naman talaga ho ang buhay ng tao. Kapag ikaw medyo nabibira, tapos medyo may kakayanan ka, at saka hindi lang yung taong yun ang maaaring gumawa. Maging ang national government, yung panggigipit sa malayang pamamahayag, nangyayari. Anyway, kasama Joey, salamat. At antabayaran po ninyo ang patutunan ni kasama Joey Atuel. Ako po ang inyong lingkod, Ed Mancera. At Joey Atuel po, good morning. Antabayaran mamaya sa ilang saglit sa palatuntunang ulat sa bayan ay kasama Joey Atuel. Ed Mancera, kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao sa palatuntunang pulso ng Pilipino. Noon po ay nasa radyo, ngayon nasa internet na. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon sa ilang saglit. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.